Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord! Lord God bless po sa ating beloved Lord. Yan Brother Joe, para magpapaliwanag po na pagbibigay na isa sa susi po ng pagpapala. Amen! Amen. Pagpapala ang ibinawag na ng ating napakabay sa Diyos. Ang naman tayo po yung nanalangin. Opo, mapagpalang masalangit Diyos na makapalang sa lahat. Sa mga pamilyang ng pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa araw na ito, sa hapon na ito, maraming salamat. At pinagsama-sama mo kami, pinagbukod-bukod mo kami, mahal na Panginoon sa isang layunin. Purihin ka kilain, pasalamata ka. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa bawat tugto ng liberal na gawain na sinamahan mo kami. Sa iyo madami sa Panginoon posesyon na lagi pinabala mo sa amin. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dadako po kami sa iyo ng maraming sinta. Nagdadalhin ng iyong lingkod sa gana ng akin. Mahal na Panginoon, hindi ko ito kaya. Samahan mo ko sa mga oras ito. Pagpalain mo ko sa mga oras ito. Sa bawat talata at pamumusak na aking sasabitin, mahal na Panginoon. Maging pagpapala ko sa mga nakikinig. At dalangin ko, mahal na Panginoon, na ipamuhay po namin ito hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' mighty name, at sa buwan ng panalangin, ang inyong pastor, amin siya sa Panginoon. Ang lahat ng uri na hagdan, ang binibigay kas out! As out in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord! Ang mga bago po lahat, mataas ko ang takmila, pagwalhati, pagsamba, pagpapasalamat, pagpapalang sa ating pong pinakamamahal na pansus po lang, praise God. Nung ipagalang po sa ating beloved parents in the Lord, sa pangangaral-aral at turo po na hindi natin malilimutan, praise God. Magandang hapon sa ating beloved teacher, beloved elders, beloved choir, instrumental musician, sa ating beloved magagawa, sa inyo, mga beloved kapalit brethren. Amen, praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord! Mga minamahal na napakabuti na mahal na Panginoon, ang nililingkod ulit po, mga minamahal. Yes! Amen! Ang kalooban na na-assign ko dito sa kapalit. Praise the Lord. Ang mga minamahal, gusto ko dito kasi marunong. Amen. Praise the Lord. Ito na tayong fully aircon. Palay kapalit. Sa lahat ng outstation ng Florida na Pampanga, ito talagang fully aircon. Dito tulad sa iba, mga minamahal. Picture area lang, naka-aircon. Pero dito, napakabay ng Diyos. Yes! Amen. Amen! Praise the Lord. Mga minamahal, dapat tayo sa ating pinag-aaral. Sa araw na ito, mga minamahal, may mga katanungan tayo. Bakit kaya mga minamahal na ang panalangin natin hindi narinig? Ang panalangin natin minsan, parang walang katagunan. Amen? Sino nakaranas? Yung panalangin, hindi sinasagot. O hindi pa sinasagot. Or malabo ng sagutin. Meron bang gano'n? Yung malabo ng sagutin, yung ano, yung prayer natin. Possible. Amen? Yung mga prayer tayo, possible. Hindi titigil ng Diyos. Praise the Lord. Galing tayo sa punto na yan. Amen? Kung naman, ang ating tema ngayon, ang ating title, why God is not answering my prayer, your prayers, our prayers. Bakit kaya? Bakit parang hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Ano mo? Nakakatakot. Praise the Lord. Pakibasa po ang ating members, Jeremiah 33, ang talata 3. Mula po sa aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 33, ang versikulo po ay 3. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hira na hindi mo pa nangalalaman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
unto me, and I will answer thee, and I show thee great and mighty things which thou knowest not. Praise the Lord. Tagalog, tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita sa inyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Ang ganda ng talata. Amen? Praise the Lord. Napakaganda na revival na talata. Tumawag ka lang sa kanya at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga himala na hindi mo pa nalalaman. Praise the Lord! Praise the Lord! Kasi marami nagtatanong ngayon, Hala, paano? Bakit mo sinasagot ang prayer? Diba? Ano nasa niyan? Lahat tayo. Hala, paano? Bakit ganyan ka naman? Bakit naman yung gusto ko, yung prayer ko? Hindi naman masama. Bakit walang sagot? Tama? Amen. Isa sabi natin, gamit-gamit naman ng Diyos dito. Bakit sipin lang na hinihingi ko? Bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos? Bakit kaya? Amen? Ano kaya ang mga dahilan? Bakit ang mahal pa hindi siya sagot ng prayer ko? Pag-usapan natin yung mga ilan dahilan. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Mga naman, yung katahimikan ng Diyos, hindi naman ibig sabihin, wala siya. Hindi po kat hindi sumasagot ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala siya. May dahilan ang mahal na Panginoon, bakit hindi dinidinig yung panalangin natin? May dahilan siya kung bakit hindi dinidinig yung panalangin mo. Number one, Praise the Lord. Sometimes, God says, wait. Tama? Minsan, sabi ng mahal pa ng anak, maghintay ka lang. Patience lang. Konting pasensya ng anak. Pakibasa po. Ecclesiastes 3, ang talakay 1. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang verso 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na po. In everything that is a season, in time to every purpose under the head, ang bawat bagay pala, mga mina, ay may kapanahunan. Meron time. Hindi yung gusto mo bukas meron na. Hindi gano'n. Praise the Lord. Maliwanag siya sabi ng talata, in everything there is a season. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, lalo na sa mga anak ng Diyos, may time. May panahon. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi hindi porket no, wala pang kasagutan, no. Minsan, ang sabi ng mga panahon, not yet, anak. Hindi pa ngayon, anak. Magpintay tayo sa oras na. Kasi tayo minsan, gusto natin madalian. Gusto mo, hindi ka na mag-aantay, wala kang ng pasensya. Praise the Lord. Hindi naman lahat ng bagay dito sa mundo. Nakukuha natin lahat. Yung profession mo, nakuha ba agad? Yung titulo mo, yung bagay yung doktor, teacher mo, nakuha ba agad? Diba may panahon? Amen? Praise the Lord. Diba na yung aawit mo? Diba may panahon? Yung inisip mo bukas, gusto ko mag-Bible school. Hindi naman ganun eh. May panahon. So, maliwala kasi ang sabi ng talata, in everything that is a season. Wait. Na, hindi siya rin no, na. It means, not yet. Antay ka ng anak. May dahilan ang mahal ng Panginoon. Ano kaya yun? Praise the Lord. Pero niya si Abraham, bago nagkaanak, 25 years or more, agad. Si Joseph, bago naging gobernador, matagal. Lalo na si David, bago naging hari, at antay. Amen? Praise the Lord.
Kaya yung mga prayer mo, mag-antay lang. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Kasi yung bata, kasi yung mga bata, mga anak natin, no? Maghihingi ng candy. Oops! Kung muna, ama, kumain ka muna ng breakfast. Hindi po agad siya, hindi mo binibigay, ay ayaw mo doon sa tamang oras. Praise the Lord! Nakakainin yung bata, wala sa oras, wala pa naman yun siya. Kakain ng candy, hindi mo binibigay. Ano hindi yung mahal na Panginoon? Hindi ka pa ready, hindi ka pa nakahanda, hindi ka tamang oras, hindi ibibigay yung Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Ano pa kaya? Ano pa kaya yung mga dahilan? Bakit hindi sinasagot ng mahal na Panginoon? Praise the Lord! Number 2, sometimes sin block our prayer. Minsan mga minamahal, yung kasalanan natin, yung kasalanan ninyo, merong blocking force. Hindi ibibigay ng Diyos kung ikaw ay may kasalanan. Amen? Praise the Lord! Meron talata, pakibasa po kapatid. Isaiah 59 at talata 2. Mula sa aklat ng Propeta Isaiah 59:2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpaubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Maliwanag sa dalawang tenga natin, mga minamahal, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen? Praise the Lord. So, kasalanan pala natin, yan yung magiging black, magiging hadlang para sagutin niyo yung mga prayer natin. Para sagutin niyo yung mga gusto mo mangyari sa buhay. Kailangan maging malinis ka muna. Kailangan pagsisihan mo muna sa mahal na Panginoon. At mangako ka sa mahal na Panginoon. Sorry po, pasensya na po. Sigapin ko po na hindi na magawa ulit ito. And then siguro makikinig na ang Diyos. Praise the Lord! Awit, 66 ang talata 18. Ito pa ako, pakinggan nyo. Dito po sa Mag-awit, Kapitulo 66, ang verse 18. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Amen. Oh, Lord, palapakan natin ang ating napakabait na Diyos. Maliwanag ulit. Mahal naman, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, kung pinahintulutan mo daw yung kasalanan mo sa iyong puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung may tinatawag kang hidden sin, last Sunday, ang dapat namin, hindi pa na tayo pakikinggan ng Diyos. Praise the Lord. Kung mapagmaragon ka ba, o mapagmataas ka, may pride ka, kasalanan mo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Kung hindi ka marunong magpatawad, kapatid, hindi ka rin pala pakikinggan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Yan yung mga bagay na bakit hindi dinidinig ng Diyos yung ating mga panalangin. So ngayon, no wonder, huwag na kayo magtaka pa. Hindi na kayo magtataka niyan. Na kaya pala, yung panalangin ko hindi pa sinasagot mo. Maaari may kasalanan ako nagawa, may kasalanan ako pinagtago, may pride pa ako, meron pa akong hindi nakakatawad na aking kapatid o kahit unbeliever. Hindi marunong ka lang patawad sa kapwa mo believer. Yung kapitbahay mo na nagkasala sa iyo, nagkamali sa iyo, yung kapitbahay mo, kinikismis ka, kismosa, patawarin mo. Amen? Praise the Lord.
Palakpakan natin ulit sa malakas na palakpak ng ating mga kapatid na Diyos mga minahal. Kaya bago mo hingin yung kasagutan, bigyan mo muna sa puso sa mahal na Panginoon. Yung puso mo, yung buong puso mo. Praise the Lord! Praise the Lord! Number 3, sometimes God want to change you first. Kailangan pala, bago tayo sagutin o ibigay ng mahal na Panginoon, yung gusto mo, kailangan pala babaguhin muna tayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! May pinagpe-pray ka. Kailangan babaguhin mo na. Meron siyang bagay na babaguhin sa'yo. Alam ng mahal na Panginoon. Kung ang tao hindi niya alam yung dapat baguhin sa'yo bago ibigay yung prayer mo, ang Diyos alam niya kung ano yung dapat baguhin sa'yo. Pakibasa po. Mula akong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Palapakan po natin ang ating napakayang sa Diyos na all things work together for good to them who love God. Amen? May mga bagay para sa ating buhay na mangyayari masama. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay na mangyayari sa atin ay mabuti. Praise the Lord? Pero yung masamang mangyayari sa buhay mo, ano ang sabi ng talata? All things work together for good to those who love God. Applicable lang pala to sa mga nagmamahal sa Diyos. May masamang mangyayari sa iyo, pero gagawin niya mabuti para sa iyo. Amen? Praise the Lord! Kailangan may baguhin ko wala ang mahal na Panginoon bago niya pala sagutin yung prayer ko. Lalo na mga minamahal, yung pagpapala na medyo malaki-laki, yung hinihingi mo, big blessing. Babaguhin niya muna yung karakter mo. Bakit? Kasi pag may big blessing ka na, sigurado kung ma-pride ka pa, eh marami kang tatapakan, ngayon na ako. Nala ko pera. So hindi niya bibigay yan. Yung negosyo mo, bibigyan ka ng malaking negosyo. Kung hindi ka nagbabago yung ugali mo, hindi niya ibibigay yan. Marami kang tatapakan na tao. Siyempre, boss ka na eh. Amen? Kaya minsan, ilalagay ka ng mahal na Panginoon doon sa lugar na ayaw mo. Minsan, isasama ka ng mahal na Panginoon doon sa mga kasama ayaw mo. Minsan, ano pagpipray mo? Mahal na Panginoon, ito kasama ko sa office, tanggalin mo na nga ito. Mahal na Panginoon, yung professor ko, toxic, tanggalin mo na ito. Diba, yung prayer natin, sobrang inis natin, pero hindi tatanggalin ng mahal na Panginoon. Never nang tatanggalin yan. Yung kasama mong toxic, yung kasama mo sa office na binubuli ka, minamalit ka, minumura ka, yung professor mong pinag-iinitan ka, hindi aalisin ng Diyos yan. Bakit? Bakit? Dahil tuturo ka ng mahal na Panginoon, matuto ka umibig, matuto ka magmahal, matuto ka magpatawad. Praise the Lord! Praise the Lord kasi aalisin ang mahal na Panginoon ka. Susundin niya yung gusto mo. Hindi ka matututo. Hindi ka magbabago. Hindi ka magbago ang karakter mo. Tama na yung karakter mo. Ibibigay na ng mahal na Panginoon yung gusto mo. Praise the Lord! Babaguhin ka muna niya. Amen? Hindi yung bibigyan ka ng mahal na Panginoon. Pasaway ka. Hindi yung babaguhin ng Panginoon na grabe ang pride mo. Hindi ka marunong magpakumbaba. Hindi ka marunong magpatawad. Come to think of it. Sa tingin mo, gawin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Kaya nga, minsan, gusto mo maging leader, gusto mo maging leader sa church. Saan po? Nasa church tayo.
Eh kung may pride ka, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka gagawin dito. So babaguhin ka muna ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, hindi ka marunong magpatawad. Konting tingin lang sa'yo. O, binibigyan mo ng masamang kahulog na. Amen? Praise the Lord. Amen, sabi sa Lord. Palapakan natin ang ating napakabay ka Diyos, mami naman. Number 4, sometimes, what you ask can hurt you. Minsan pala, yung hinihingi natin, minsan pala yung pinagpe-pray natin, ay makakasama sa atin. Amen? Hindi natin alam yan. Kasi tayo, nakatutok tayo sa present. Ang nakikita mo lang yung hinaharap. Pero ang nakikita ng Diyos, yung future natin. Amen? Kaya minsan, hinihingi natin sa bagay, nabibigay naman na pa rin. Kasi alam niya, makakasama sa atin. Praise God! Praise God! Pakibasa po, Santiago 4:3. Dito po sa sulat ng Santiago, Kapitulo 4, ang verso 3. Kayo nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang lubulin ang iyong mga kalayawan. Amen. Palapakan natin ang ating napakabay na Diyos. Praise God! Napakalino sapagkat kayo nagsisingi kayo ng masama. Amen? Akala natin yung hinihingi natin, okay. Praise the Lord. So darating mga minamahal, yung rejection. I-reject ka. I-reject ka doon sa ina-apply mo. I-reject, akala pag ako natanggap dito, wala pang nakakumpanya ko. Pero hindi pa yung tulutan. I-reject ng mahal na Panginoon. Kasi alam niya na pag nakapasok ka doon sa kumpanya niya, maraming masisira. Ikaw masisira, pamilya mo masisira. Kaya rejection is God redirection. I-redirect ka ng mahal na Panginoon dahil alam niya yung pinagpe-pray mo ay mapapasama sa iyo. Kaya never mo nang asahan na ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! When God answer your prayer, pag ang mahal na Panginoon, sinagot ang panalangin mo, that is God direction. Sigurado yan. Kasi alam niya na pag ibigay sa iyo ng isang bagay ng mahal na Panginoon, for the good, mapapabili ka. Amen? Hindi mo masama yung Diyos natin para bigyan ka ng ikasasama mo. Pag sinagot yung prayer mo, it means para sa ikabubuti mo. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Napakan natin ulit ang ating napakabay. God doesn't hear your prayer. That is God protection. Pinaprotektahan ka, maprotektahan yung pamilya mo, maprotektahan yung anak mo, maprotektahan yung asawa mo, dahil pag binigay mo, magiging miserable ang buhay mo. It will cause misery in your life. Isang mali lang na desisyon, kaya hindi ibibigay ng mahal na Panginoon. Isang maling desisyon mo, it will cause misery in your life. Never ganyan ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Palapakan natin ulit ang ating napakabay na Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon meron siya ibibigay na dapat at karapat dapat sa iyo. Praise the Lord! Number 5, sometimes God already answered differently. Mga minamahal, minsan pala, sumagot ka ang mahal na Panginoon. Pero sa ibang kaparaanan lang. Hindi din sa iniisip mo, kaparaanan mo. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Kasi tayo minsan, scripted na eh. Pag humingi ka sa mahal na Panginoon, gusto mo yung spirit mo. Gusto mo yung kaparaanan mo. Kapag hindi nasunod yung kaparaanan mo, sipin mo hindi binigay ng mahal na Panginoon
yung prayer mo. Amen? Praise the Lord. God sometimes can already answer your prayer differently. Pakibasa po. Peso 3:20. Mula po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Palapakan natin ang ating napakabait. Grabe na talata ito. Talagang napakagandang talata. Isipin mo, ngayon sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi. Ibig sabihin mga minamahal, may mga prayer pala tayo na mas higit pa ang ibibigay ng mahal na Panginoon, na mas higit pa sa hinihingi mo, na mas higit pa sa iniisip mo. Amen? Praise the Lord. Kung uunawain maigit ang talata ito, hindi niya tawag na kasi hindi maakaw. Kasi ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi. Amen? Minsan mga minamahal, humingi ka ng lakas. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan. Paano ka lalakas? Kung isi-isi ang buhay mo. Paano ka lalakas kung wala kang problema? So, ang gagawin ng mahal na Panginoon, yung hinihingi mong lakas, bigyan ka ng problema. Bigyan ka ng pagsubok. Praise the Lord! Hindi mo alam, dun sa problema na yun, at pagsubok na yun, doon ka na pala unti-unti lumalakas. Amen? Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Doon na pala yung kasagutan mo sa prayer. Hindi ka ng lakas. Lalakas ka ba? Lalakas ba yung palalakad tayo? Lalakas ka ba sa pagiging ko? Kung isi-isi ang buhay natin. Bigyan ka ng pagsubok, bigyan ka ng problema. Nandun na yung hinihingi mong lakas. Naman na tumatagal yung problema mo, naman na tumatagal yung pagsubok mo, unti-unti ka nagkakaroon ng lakas. Palakpakan natin ang ating napakagod na God. Praise the Lord! Ngayon ito ng peace. Mahal ka mo, bigyan mo ng kapayapaan. Sulit, totally kapayapaan. Kasi ang mundo, mga minamahal, ang kayang ibigay ng mundo na kapayapaan, yung wala kang problema. Amen? Thank you, Lord. Wala akong problema. Ang kapayapaan na kayang ibigay ng mundo. Kung wala kang problema, peaceful ka. Pag wala kang pagsubok, peaceful ka. Pag may pera ka, peaceful ka. Yan ang kayang ibigay ng mundo. Pero yung kapayapaan na hinihingi mo sa mahal na Panginoon, kung may pagsubok ka, may kapayapaan ka, kung meron kang problema, may kapayapaan ka, wala kang pera, may kapayapaan ka, nasa problema ka, nasa pagsubok ka, patuloy ka nagpupuri sa mahal na Panginoon, at lagi mo siya pinasasalamatan. Yan yung kapayapaan na kayang ibigay ng ating napakabigay Diyos. Marami ang sabi dito, sakto lang yung pera. Financial stable lang tayo. Pero iba hindi satisfied doon. Minsan wala, minsan meron. Pero the same hour lang. Hindi mo makikita ang malungkot kayo. Bakit? Yun yung kapayapaan na ibigay ng ating pagmamahal ko. Minsan, magpapagdala ka na, hindi ka naman pakali. Ulit ka na. Walang kapayapaan. Ay yung kapayapaan na ibinibigay ng mahal ng Panginoon na hindi kaya ibigay. Payapakan natin ang ating napakabigay Diyos ng mahal. Praise the Lord! Sabi na, ngayon sa nakapangyarihan gumagawa, sino yung gumagawa? Ang mahal ng Panginoon. Ang lubhang sagana na hindi sa lahat ng ating hiningi o iniisip. Praise the Lord! Praise the Lord!
Kaya nga minamahal ko minsan, humihingi ka, may prayer ka, gusto mo yung kaparaanan mo. Amen? Praise the Lord. Pag hindi nangyari yung kaparaanan mo, iisipin mo, hindi ka sinagot ang mahal ka. Kaya nga sometimes God already answered differently. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pa natin ating napakapilagos na mahal. Nanghihingi ka ng need. Need. Nanghihingi ka ng pangangailangan. Mahal ka mo. Pagpalain mo po ako. Diba kayo ng prayer natin? Pagpalain mo yung pamilya ko, mahal na pa ako. Pero sabi sa talata, mas higit pa sa inyo. Anong ibibigay sa inyo ng mahal na pa mo? Bigyan ng pagpapala, bibigyan ka ng seed. Seed. Buto. Praise the Lord, ano ba ginagawa sa buto? Binibiligan, inaalagaan, hanggang sa mag-grow na mag-grow, lumaki na lumaki, hanggang sa magbunga. Minsan kasi pag may blessing tayo, huwag lang tayo tanggap ng blessing. Mamili tayo ng wisdom. Praise the Lord. Hindi pang nakuha mo na yung blessing mo, sige kayo na sige. Mahal pa na bigyan mo ako ng wisdom. Yung pala, yung binigay na pagpapala sila, seed na. Buto, para alagaan mo, mag-isip ka ng negosyo mo, magsisimula ka sa maliit, hanggang sa lumaki na lumaki, mag-grow na mag-grow, yung binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Bakit? Ano ba hihingi mo? Ano ba prayer natin? Mahal na pa magpalain mo ako 2 days. Mahal na pa magpalain mo ako this month. Mahal na pa magpalain mo ako 2 months. Hindi naman ganun ang prayer natin. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ang prayer natin, mahal na pa bigyan pagpalain ng pamilya ko for the rest. So, ang gagawin ng mahal na pa, bibigyan ka ng sleep. Aalagaan mo yung blessing mo. Hindi ka ng wisdom kung anong negosyo ang ibibigay ng mga. Ang dami kapatid na nagsimula sa maliit eh. Hindi naman sila nagsimula sa malaki. Inalagaan nila yung buto na ibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi yung tanggap na tayo tanggap. Praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon sumasagot differently. Higit pa sa ating mga iniisip. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ulit ang ating pinakamalay. Ano naman na ito, ha? Madaliin na ako. Merong bulag sa Biblia. Same illness, bulag. Same God. But different method. Amen? Praise the Lord. Sa Lucas 18:42, merong bulag doon. Nung nalaman ng bulag na dadaan ng mahal na Panginoon, nalaman niya sumigaw siya. Jesus, Son of David! Pagaling mo. Gusto kong makapunta. Praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bumalik ka sa iyong pananampalataya. Instant. Diba? Instant yun. Amen? Yung bulag sa John 9:6. Ang ibang method, hindi siya instant. Praise the Lord. O ibang method, pero gumaling din siya. Hindi katulad yung bulag sa Lucas, gumaling ka sa pananampalataya. Yung sa John, may proseso. Kasi yung bulag, inward. Ano ginawa ng mahal na Panginoon dun sa bulag? Bumura sa puti. Ginawa ng mahal na Panginoon yung puti na meron bura. Ipinahid sa mata. At kung pagkapahid sa mata, gumaling. Kung ikaw compare mo din sa bulag sa Lucas, parehong pinagaling. Pero iba ang method. Iba yung kaparaan ng mahal na Panginoon. Ganun din tayo. Praise the Lord. Hindi lagi pagkasumat. Hindi ka sa mahal na Panginoon.
Gusto mo yung kaparaanan mo. Gusto mo yung script mo. Pag hindi nangyari yung script mo, hindi nangyari sa kaparaanan mo, isipin mo, hindi siya kita mga Panginoon. Praise the Lord. Yung bulag, o yung bulag sa Mark naman. Sa Marcos 8:23-26. Nung amala ko na sa Bethsaida, dumara din ang mahal na Panginoon. Alam mo saan dumara ang mahal na Panginoon? Doon mismo sa mata ng bulag. Damneted na naman. Ang ginawa. Nung pagkadura, ang sabi ng mahal na Panginoon, nakakita ka na ba? Ang sabi ng bulag, hindi po. Meron nakita parang puno ng dalakad. Tinatong ulit ang mahal na Panginoon yung kanyang kamay. Na may dura. After dura naman, pinatong ulit ang mahal na Panginoon. Nakakita na ako. O po Jesus, nakakakita na ako. Praise God. Gradually. Amen? So hindi lahat ng prayer natin save method. Hindi lahat ng prayer natin yung gusto natin kaparaan. Yung ways na mahal na Panginoon ang masusunod. Kaya nang dito, lalaliman lang natin, hihinginan tayo ng wisdom sa mahal na Panginoon na hindi mo alam, sinagot na pala yung prayer mo sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan kasi yung script natin ang gusto. Amen? Pinagpala ka ngayon. Katulad ng pagkataon ng ating lalo no. Nangingin ng prayer, ano palay mo? Binugo. Amen? Nagkapera. Nung una nga pagkataon niya, sabi niya, ayaw niya. Kunwari. Amen? Hindi. Tama na yung attitude ni Brother Noli. Kunwari, ayaw tayo. Kristyano tayo eh. Papakita ka na sa ano nila. Dadak na yung dalawa dito. Hindi gano'n. Kahit yung pakipong effect tayo. Amen? Pero pagpapala yun, out of basic, kung pray nga ang ating Brother Noli, ang gano'n pagpalain mo ako. Kung araw na to. Kung pinagpala, hindi nga nakanting si Brother Noli. Siyempre tayo Kristyano, okay na po. Ano nangyari sa akin? Pagpapang kundi. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Pero kailangan ko nyo makakot na si Brother Noli. Palakpakan natin ang ating nakakapagod. Kaya yung makakapapala, yung mga prayer na iniasahan natin, hindi pare-parehas, same method. Iba-iba ang paraan ng ating napakabay na Diyos. Praise the Lord! Hindi yung method mo lagi. Kapag nag-fasting ako, gagaling na ako. Hindi ganun. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating napakabay na Diyos. Nagkakaroon gawin. Manalangin, magtiwala, at surrender ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Habang hinaantay namin ang ating mga prayer, hindi pa natin sila sagot ang mahal na Panginoon. Yung mga prayer natin, manatili tayo mag-antay sa ating napakabait. Madami na ako nilagpasan. Praise the Lord! Praise the Lord! Last verse, final verse. Dito po sa mga awit kapitulo 27 at talata po yung 14. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating napakabait. At sabi sa kata, mag-antay lang tayo sa mahal na Panginoon. Natin yung prayer, mag-antay lang sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ikaw ay magpalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hindi ko sinasagot yung prayer mo. Okay pala. Amen? May paano pala. Hindi tayo sasagutin. Hey, ako kanina. Brad, paano kung hindi tayo sasagutin ng mahal na Panginoon? Kasi alam natin yung prayer natin. Narinig niyo ito. Ano ba yung prayer natin? Ano ba yung sagot ng mahal na Panginoon? Ilan ba? Brothers tayo. Pag tayo nanalangin. Ito? Pwede natin yung apat? Pwede ba natin yung apat? Pwede na natin ang isa. Kasi una, yes. Pag nanalangin ka, kalooban, hindi ka mapapasama,
Wala kang kasalanan, mamaya na. Asin pera. Tama? Praise the Lord. Pangalawa, wait. Mag-atay tayo sa tamang panahon. Amen? Praise the Lord. Pag nakaready ka na, nabago na yung ugali mo, nakita na ng mahal pa ng standard na para ibigay yung pagpapala ng prayer mo, mag-aantay ka na. In Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano yung pangatlo? Ano? No. Yes, no, wait, no? Yes, wait, no? Ano na lang ba tayo? Paano yun? Kung pala ng no, ibig sabihin, hindi ibibigay ng malapay mo. Ano gagawin ng Kristyano? Pag no, magpapasin ako. Ito nga mahirap eh. Magpapasin ko ng 3 days, 4 days, 5 days, 10 days, 40 days, hindi pa rin binigay ng mahal na Panginoon yung prayer mo. No pa rin? Ano gagawin mo? Lulubo ka na. Hindi totoo yung Diyos dito. Si Jesus kaya kasi. Ang damot. No. Pero, ang ganito sasabihin mo. Yes, bibigay niya. Wait, pakintay ka. No. Umuwi ka na lang. No. Pasok ka na for so many days, 30 days, 20 days, 10 days. Hindi pa rin ibibigay ng mahal na Panginoon. Bakit? Bakit kaya? Brad, anak, no? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko bibigay sa'yo. Bakit? Anak, I have something better for you. Meron ako mas karapat dapat na ibibigay sa'yo. Kaya hindi ko ibibigay yung gusto mo mangyayari. Masama, magagalit ka, pero kung maunawaan mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ibibigay ka yung mas karapat dapat sa'yo. Kaya makakaranas ka ng no, hindi ibibigay ng mahal na Panginoon yung gusto mo mangyari sa buhay mo. How many times? So many times. No, no, no. Pero sabi ng mahal na Panginoon, anak, I have something better for you. Ulitin natin ang ating natin. Praise the Lord. The Lord versus sinner po, masinga natin. Dahil hindi masyadong knows kung awit yan. Pakibatok na po. Masyad. Minsan ay marating mga pagsubok sa buhay ko na parang nag-aalingalan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang gagawin. Hindi pa rin sa buhay ko. Praise the Lord. Huwag wagas sa kaibigan Ay, mag-bless natin. at pagsubok sa'yo'y lubag at laban. Hayaan mo ay handang tutulog sa'yo. Walang iba kay Yesu Cristo. Sa ibang Panginoon, umahal ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah.
sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana. Para sa kagawad, pagpapalayan kayo. Pagmamahal, pag-asa, kaibigan, ang napagsubok sa'yo'y dumaan. Masyado may hanap at tulog sa'yo. Ang iba, si Jesu Cristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan ay kay nalinanin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pag-ibigan sa buhay mo, sa kapapalaman tanaw sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan sa Kanya. Ang mga pagsubik mo naman lang, asahan mo, kayang naman tutulog sa'yo. Hallelujah! Walang iba, si Yesu Cristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ang mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Tumawag ka sa
Salamat sa iyo, mga minamahal mga bagay niyo. Hindi mo nilalaman mga minamahal sa bawat mga kahilingan sa ating mga Panginoon. Mga minamahal, nandiyan katugunan natin na bilang Diyos. Kailanman di tayo pinabayaan, mga minamahal. Kailanman di tayo gawa natin na bilang Diyos sa buhay. Kaya magpapuli tayo, mga minamahal, sa pagkalikong sa ating mga Panginoon. Hindi natin ang mga nagkakauman na bilang Diyos sa buhay. Sa ating mga minamahal, alam natin mga pinakamamahal na Jesus, ating mga kailangan sa oras ito. Kaya mga namin mga minamahal, upunat kaya namin ang mga salamin Diyos, pagkalihan sa bahay ng pinakamamahal ng Jesus. Nabilang Diyos, gawin mo na magpapamamahal ng Panginoon. Sinahanan mo na mga pagkakasala, pagpapalinis. Nasalita pagwarin na po kay mahal Panginoon sa oras ito, mahal Panginoon. Nagkamambuha mo ng kahilingan mo, Panginoon, sa oras ito na bilang Diyos. Especially po namin panalangin mahal Panginoon, aming dalagdalag tsura. Aming mahal Presko na bilang Diyos. Iba yung kalakasan namin ng mahal bilang Diyos. Pagulong po sa mahal Panginoon. Pagpunahan ng pagpunahan ng pagpuling ng alala ng bilang Diyos. Sa dami-dami mo, mananagawa na malapingin ko po. Wisdom, Panginoon. Pagpalain ko sila ng ilang Diyos na hindi po malapingin sa galing. Kailangan mga minamahal na kapatiran ng ilang Diyos. Ano mo po kanilang magaling sa mga sito. Kaya mga may sakit ka ng dapat mga Panginoon kaligin po. Pagulong po sila mga Panginoon sa kahilingan sa oras ito. Sa mga nangihina na nanamig ng lumay-pay ng ilang Diyos. Para kasi po sila mga Panginoon sa oras ito, mga Panginoon. Dahil namin mga panalangin sa oras ito. Kami na po nakilala na yung katugunan sa dati ng panalangin sa oras. Dahil nagsabi ni Amen. Amen, Pastor, sa mga panalangin po kami pinag-umalang ng Jesus. Kami sama-samang sinasway lahat ng mga uri ng mga sakit ng mga taso. Kaya natin pinalangin sa sao. Hinanong Jesus sa puso. Halat sa ng Jesus. Ubusin mo na lahat sa Jesus and virus. Manusok sa Jesus. Promisos. Basis nila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Amen. Pastor, tayo po mga doon. Congratulations po mga sakit. Hallelujah, praise the Lord. Ang magbibiro sa pagkalit ko yung kapangyarihan at bumula ng umulan tayo sa mga ng Diyos. Bless God! Wala po kami ng malakas. Wala po ngayon. Amen. God bless you all. God bless you all.